Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Pinalakpakan ang hiling na yan ng Pangulo sa Kongreso. Sa ngayon kasi exempted lang na magbayad ng income tax ay yung kumikita ng 250,000 pesos kada taon o hindi lalagpas sa halos 21,000 ang buwan ng sahod. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kapag natupad yan, di nakakaltasan ng buwis ang buwan ng sahod na hindi lalagpas sa halos 29,166 kada buwan. Pasok dyan si Charis, senior staff sa isang restaurant na sa ngayon, hindi maramdaman ng sahod dahil hindi makasabay sa pagmahal ng bilihin. Pag natupad ang gusto ng Pangulo, mawawala ng 15% tax siya sa ngayon. Malaking bagay na siya kasi nga, since sumataas na rin yung mga bilihin, so magagamit ko na siya para ayun, sa mga other expenses ko. Sa taya ng Department of Finance o DOF, aabot sa 1,200,000 Pilipino na may tax ngayon ang mawawala ng tax. In short, before, we had 5.1 million Filipinos exempt. If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos exempted. And then above the 350,000, makikinabang rin silang lahat. Okay? The estimate of that total beneficiary group is 3.13 million Filipinos, employed sector. Para kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, pwedeng tignan ito na wage hike o taas sahod para sa middle class na hindi nabibigatan ng mga employer. Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers. Kasi kadalasan, yun ang mangyayari. Mawawalan din ang gobyerno ng 60 billion pesos sa tax collection. Gayunman, ayon sa tax expert na Simon Abrea, ang dagdag take-home pay ay dagdag panggastos sa mag-aambag sa kita ng mga negosyo o ekonomiya. Dagdag VAT yan at dagdag buwis din sa mga negosyo. Kaya lalaki pa rin ang koleksyon ng gobyerno. Bakit tayo humingi ng dagdag na take-home pay? Kasi nga hindi kayang ibigay ng gobyerno lahat ng pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Pag nagkasakit tayo ang sasagot. Pag may anak kang papaaralin, hindi mo naman din dinadala sa public school. Bukod sa mga manggagawa, sinusulong din ng Pangulo na i-exempt naman sa 2% na minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo o micro, small and medium enterprises o MSME. Para gumaan naman ang tumaas silang gasto sa operasyon, kabilang ang tumaas sa minimum wage. Malaking ginhawa po to sa lahat ng mga negosyanteng maliliit, no? Sa lahat ng micro and small enterprises. No? So ito talaga yung makakatulong sa ating mga kababayan na nag-uumpisa lang. May 8 nang nakabinding panukala sa Senado at 7 sa Kamara na nakasasakop sa mga nasabing tax reform. Dagdag pa ang tax-free income bill na ngayong araw inihain ni House Speaker Faustino D. at Majority Leader Sandro Marcos. Laman ng mga panukala ibang dadagdagan ng buwis kapalit ang mababawasang income tax collection. Ang una ay pagdating sa vape. Ang heated tobacco, ito yung smoke-free o hindi ito traditional smoking. Kailangan din po natin i-adjust ito. And then yung sa sugar-sweetened naman po, meron din tayo on plastics. Dagdag mungkahi ni Mon Abrea para mapunan, habulin ang mga hindi nakokolektang buwis at sinsinin ang ginagastusan nito para hindi mapunta sa katiwalian tulad ng flood control scam. So hindi dapat indahin ng gobyerno yung 50 billion versus sa trillion-trillion budget ng gobyerno na hindi naman nila magamit ng tama at hindi naman mapakinabangan ng mga middle class. I-audit at imbestigahan lahat unexplained wealth. Ngayong Agosto, target tapusin ng Kamara ang pagtalakay sa mga panukalang batas para sa pagtaas ng tax exemption. Oktubre naman ang para sa tax amnesty. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.